Teacher, ngayong banding na kami, meron na kaming vision and unified goals. So, anong next step? Sunod na dyan ang ecotourism product development na sama-sama din dapat pagplanuhan ng community. Mga kabataan, naaalala niyo ba yung tinuturo ko sa inyo na BAISES diagram? Basis! Ang BASES ay isang ecotourism product development tool na nagsisilbing banghay o outline ng mga bahagi o component na kailangan upang mabuo ang isang bagong produkto. Mas organized, mas tama, at mas kaaya-ayang activities at products sa isang ecotourism site. B. B for base product. Base product ang tawag sa pangunahing produkto sa isang ecotourism site. Halimbawa, gubat na may mataas na biodiversity. Pwede ring ilog na may mga mangroves. Ano pa ba? Marine protected area na mayroong magagandang coral gardens at iba pang natural ecosystems. A for activities. Sa gubat, pwede tayong mag-camping, mag-hike, pwede ring mag-rock climbing. Panoorin naman natin ang mga hayop, mag-birdwatching, at photo trek sa isang saganang ecosystem. Basta tandaan, kung anumang activity ang babagay sa ating existing na base product, ay siya nating dapat aralin at ipatupad. I for infrastructure. Ngayong alam na natin ang base product at activities, kailangang ma-identify natin ang mga infrastructure needs ng site. Mahalaga ito para una, maging accessible ang site sa mga turista. Pangalawa, para ligtas ang mga ito. At pangatlo, para din mag-enjoy sila at panghuli at higit sa lahat, para maingatan ang environment sa pagdating ng mga tao. Halimbawa ng infrastructure na ito ay ang mga esensyal tulad ng daan papasok sa site, boardwalk na pwedeng itayo sa gitna ng mangrove forests, mapa para sa malalapit na public facilities, bangko at ospital. S for services. Base sa existing na galing at skills na meron na ang mga community members ng isang ecotourism site, kailangang mag-develop ng services na i-offer sa mga turista. Ito ang gagamitin ng community members para din sila ay kumita. Magkakaroon ng dalawang klaseng services sa isang ecotourism site. Una, primary services. Gaya ng pagsama ng reef rangers o snorkeling guides sa mga bisita sa isang marine protected area. O kaya ay trek guides o paddling guides. Secondary services naman ang paghanda ng mga masustansya at masarap na pagkain, pagtulog ng bisita sa homestay o campsite na i-operate ng komunidad, paggawa ng sari-saring local souvenir, pagbibigay ng masahe o hilot sa mga pagod na turista. E. Enhancement. Ito ang magiging competitive edge ng isang ecotourism site. Dahil sa mga enhancements na idadagdag sa site, magiging mas memorable ang experience ng isang turista. Ang goal natin ay magkaroon ng life-changing experience ang mga bisita natin para magkaroon ng repeat visitation o di naman kaya recommendation sa iba pang travelers. Pwede natin gawin ito sa pamamagitan ng pag-immerse sa mga bisita sa buhay sa loob ng site. Ibig sabihin, gagawin natin silang parang member ng community natin. Pwede tayong magkaroon ng storytelling and cultural night. Turuan natin sila ng pagluto ng mga native delicacy at higit sa lahat, ipaintindi natin ang kwento at kultura ng ating community. Uy, nice idea! That way, our visitor will feel at home and one in our community. Naku, sigurado, babalik-balikan nila ang ating ecotourism site. Isa pang S for standards. This establishes the quality of services and consequently the value of the experience. They should establish core standards for the following: cleanliness and aesthetics. Second, grooming, health, and hygiene. Third, customer service and guest relation. Fourth, food handling and preparation. Fifth, eco-friendly and sustainable practices. And last, infrastructure development. Kung ang standard sa bawat kategoryang ito ay mataas at laging consistent, magiging mas kaaya-ayang experience ito sa ating mga bisita. Mga kababayan, tandaan! Basis!
Susunod natin kailangang pag-usapan, what is the concept of experience economy and how can it be applied to product development? Naku, naituro na sa akin yan ng yumao kong asawa. Experience economy. Ano ba ito? Let me take you back in time. When civilizations were still hunter-gatherers, anything harvested from nature were considered as commodities. Commodities such as corn were exchanged or bartered with other communities. Industrial revolution came and factories were created. Commodities were transformed into goods that were packed and preserved for longer travel. In the 90s, the economy evolved when the concept of service was highlighted by businesses that were seeking to innovate ways of offering their products. It shows that giving service is an important part of our daily lives. At dahil dadami na ang mga turista na mag-a-avail ng mga services natin, lalaki na ang kita ng mga community sa mga eco-tourist site. Yung mga kaisla natin ay aayos na ang buhay nang hindi isinasakripisyo ang kaayusan ng environment natin. Teacher, sino po yung mga turistang pupunta sa ecotourist site? Ang target market ng isang ecotourism site ay yung mga naghahanap ng tinagurian nating life-enhancing experiences at nag-appreciate ng nature at culture. Ang tawag sa kanila ay ecotourist o di kaya responsible travelers. Naku, pues, hanapin na natin yung mga eco-tourist na yan. Sugod! Inuuri ang mga turista base sa pag-intindi sa kahalagahan ng kalikasan. Una, hardcore tourists o mga bisita na interesado sa scientific aspect ng kalikasan. Mahilig silang mag-volunteer para makatulong sa pangangalaga ng ecosystem. Hindi man sila scientists, gusto nilang matuto upang lumawak ang kanilang kaalaman. 2. Dedicated tourists. Sila ang gustong pumunta sa ecotourism sites upang maranasan ang kalikasan at kultura ng komunidad. Gusto din nilang maranasan ang pang-araw-araw na buhay sa baryo. Sila ang fastest growing market segment ngayon. Mainstream tourists naman ay yung mga mahilig pumunta sa sikat na attractions dahil madalas nilang nababalitaan ang mga ito sa TV, online, etc. Di sila gaanong seryoso sa kalikasan at posibleng may di magagandang asal kapag sila ay bumibiyahe sa ibang lugar. Dito papasok ang environmental education na magbubukas ng kanilang kaisipan upang uuwi sila na may natutunan at may mas malalim na pag-intindi sa responsableng turismo. Casual tourist naman yung mababa ang kaalaman sa kalikasan at responsableng asal. Environmental education at regulations ang kinakailangang pairalin upang maprotektahan ang ecotourism sites sa mapanirang ugali ng ganitong mga turista. Ang lahat ng uri ng turista ay pwedeng mahilig sa adventure. Pwedeng hard adventure tulad ng risky activities na mountaineering, diving o snorkeling. Soft adventure naman tulad ng simpleng hiking, camping o paddling. Sa bagay, ang importante naman dyan ay ang lalim ng karanasan o kalubusan ng kasiyahan ng ating mga eco-tourist sa ating bansa. Ang mahalaga ay isaisip natin na ang paggawa ng produkto ay importante sa kanila. Tandaan, ang mga eco-tourist ay palaging naghahanap ng mga activities na unique at authentic na attractions. Tulad ng experience sa indigenous culture, history, and fascinating stories of people and community heroes. Idadagdag ko po ang mga lokal na kaalaman sa pagluluto, sayaw, awit, festivals, ritual at language. Isama na din po ang green elements tulad ng sustainable practices, green architecture, clean energy, and sustainable souvenirs. Basta ang importanteng kataga para sa ating products ay Life-changing!